Ang kwento ay nasabi sa liblib na Inuit hamlet ng Pangnirtung, Canada. Tag-init noon doon, na nangangahulugang walang gabi. Nanatiling gising ang araw ng 24/7. 6 na taon na ang nakalilipas, si Micah at ang kanyang ama ay nangaso sa nagyayelong dagat ng Arctic, at tinuruan siya ng kanyang ama kung paano gamitin ang kanyang ripple. Lumipas ang panahon makalipas ang 6 na taon. Tag-init pa rin noon, at hindi pa rin lumulubog ang araw. Si Micah ay isa ng teenager na babaeng Inuit. Siya ay rebelde at kinasusuklaman ang kanyang bayan. Naniniwala siyang nakakabagot ang buhay doon at sinikap niyang makaipon ng pera para makaalis siya patungong timog. Kabilang sa kanyang mga tauhan ang kanyang matalik na kaibigang si Jessie. Nariyan din ang matigas ang ulong si Yuki na mayabang. At ang mas madaling pakisamahan na si Lena. Si Micah ay mayroon ding nakababatang kapatid na si Asava na sumusunod sa kanya. Kahit saan na parang anino. Labis na nababagot ang mga batang babae. Lahat ng matatanda sa bayan ay abala sa paghahanda para sa malaking sayawan ng komunidad. Walang nagmamasid sa mga bata. Iminungkahi ni Micah na nakawin ang bangka ng kanyang ama at dalhin ang kanyang ripple para mangaso sa tundra. Tuwang-tuwa ang mga batang babae na lumipad at naglibot sa malawak na tanawin ng Arctic. Itinaas ni Micah ang ripple at tinutok ang ilang lata sa di kalayuan. Ngunit nang malapit na siyang magpaputok, isang napakalaking polar bear ang lumitaw sa kanyang paningin. Agad na nataranta ang mga batang babae. Patuloy na lumalapit ang polar bear. Biglang nagpaputok si Yuki at tinamaan ang oso. Nang akala nila ay lampas na ang panganib, nakarinig sila ng isa pang nakakatakot na ungol. Muling tumayo ang polar bear at sumugod patungo sa kanila. Hindi kalayuan, nanigas sa takot ang kapatid ni Micah na si Asava. Sinubukan ni Yuki na magpaputok muli. Ngunit sa sobrang kaba niya ay hindi niya mailagay ng maayos ang bala. Nasa malapit na ang polar bear, at nasa malubhang panganib si Asava. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Micah si Yuki, kinuha ang ripple, mabilis na naglagay ng bala, at pinaputukan ang ulo ng oso nang tamaan nito si Asava. Nagmadali si Micah para tingnan ang kanyang kapatid. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Asava. Nagmadaling umalis ang mga batang babae sa pinangyarihan. Ngunit hindi nila alam na hindi pa patay ang polar bear. Isang malagkit na galame ang lumabas mula sa mata nito at bumutes sa lupa. Pagbalik nila sa bayan, ikinwento nila ang kwento sa kanilang mga kaibigan. Dumaan ang lokal na opisyal na si Lefebvre at nakita ang lahat ng mga bata na nagtitipon. Kaya tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa. Nanatiling tahimik ang mga bata. Alam nilang nagnakaw sila ng bangka. Kumuha ng ripple at bumaril sa isang protektadong hayop. Kung malalaman ito ng pulisya, mapapahamak sila. Samantala, sa daungan, isang parasito ang dumating. Isang mangingisda na nagtatrabaho roon, ay walang ideya na may malapit na panganib. Biglang humigpit ang isang lubid sa lupa. Nakabalot ito sa kanyang bukong-bukong at siya ay hinayla diretso sa tubig. Samantala, humiwalay si Yuki sa iba, at bumalik sa pinangyarihan. Nagulat siya nang makitang wala na ang katawan ng polar bear. Dahil sa kuryosidad, sinimulan ni Yuki ang paghahanap sa lugar. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang ligaw na USA na kinakaladkad ang isang bangkay ng tao. Ang bangkay ay ang mangingisda na inatake kanina. Sa halip na matakot, pinili ni Yuki na sundan ang USA. Sinundan niya ito sa kabila ng tundra at kalaunan ay nakatagpo ng isang malaki at malalaman na bukol. Nakita rin niya roon ang nawawalang polar bear. Ang malaking bukol ay nababalot ng mga galami at malinaw na hindi ito galing sa daigdig. Malinaw na ang nilalang na ito ang bumuhay muli sa polar bear. Habang nakatitig si Yuki sa gulat, biglang inatake siya ng isang polar fox mula sa likuran. Nakabuka ang bibig nito upang ipakita ang mga kasuklam-suklam na galami. Mabilis na hinugot ni Yuki ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang baywang at sinaksak ang sorrow, na agad nitong ikinamatay. Itinabi niya ang katawan at nagmadaling tumakas. Ngunit ilang sandali matapos siyang umalis, dumating ang nahawa ang polar bear at ang USA. Inilabas ng oso ang isang galame mula sa mata nito. Nakita na ang sorrow ay tuluyang patay at nagpakawala ng isang matinding ungol. Pagbalik ni Yuki sa bayan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit syempre, wala sa kanila ang naniwala sa kanya. Ang hindi nila alam ay sinundan na sila ng mapaghiganti na polar bear. Papasok sa bayan. Ang unang biktima ay si Officer Lafayette. Nagulat siya nang makita ang isang polar bear dito at sinubukan itong itaboy.
Ngunit hindi niya alam na ito ay isang mutated polar bear. Sa halip na umalis, sumugod ito sa kanya. Pumasok ang parasito sa kanyang katawan. Samantala, sinusubukan pa rin ni Yuki na ipaliwanag ang lahat sa kanyang mga kaibigan. Nang makapasok sa silid ang ganap ng mutadong si Lafayette, malinaw na ipinahiwatig ng kanyang baluktot at pilipit na mukha na may mali. Halata ang target ng halimaw. Dumiretso ito kay Yuki. Isang kasuklam-suklam na gal-ame ang dumulas mula sa palad nito. Lahat ng nasa silid ay tumigil at tumakbo sa takot. Sakto ang reaksyon ni Yuki at tumakbo paakyat sa hagdan. Ngunit hinabol siya ng halimaw sa isang nakakagambala at hindi natural na paraan. Sumugod si Yuki sa isang kwarto at gumamit ng kama para harangan ang pinto. Ngunit minamaliit niya ang lakas ng halimaw. Nagsimulang mabasag ang pinto, napagtanto na wala siyang pagpipilian. Lumabas si Yuki sa bintana at tumalon sa isang sasakyan sa ibaba bago pa man siya maabyute ng halimaw. Nakita ni Micah ang sandali, lumapit sa halimaw mula sa likuran at naglunsad ng isang sorpresa atake. Nagawa nilang mapabagsak ito. Mabilis na hinawakan ni Micah si Yuki at nagmadaling makipag-ayos sa iba. Ngunit halos lahat ng matatanda sa bayan ay nasa isang sayawan. Karamihan sa mga taong naiwan sa bayan ay mga bata lamang. Habang lahat ay nagpanik, biglang naalala ni Micah na ang kanyang kapatid na si Asava ay nasa bahay pa rin. Totoo nga, ang mangingisda na may parasito ay nakapasok na sa bahay. Natigilan si Asava nang makita niya ang napakalaking pigira na nahuhulog ang kanyang candy sa sahig. Dahan-daang lumapit ang nilalang, iniatras siya sa isang sulok. Isang malagkit na gal-ame ang umabot sa kanya. Sa kritikal na sandali, sumugod si Micah at hinayla si Asava palayo sa bingit ng kamatayan. Sinabihan niya ang iba na kunin si Asava at tumakbo habang siya ay nanatili upang maantala ang halimaw. Nang ligtas silang nakatakas, si Micah ay dumulas papasok sa isang silid tulugan at tumakas mismo sa bintana. Ngunit nang makarating siya sa kalsada, hinabol siya muli ng halimaw. Sa daan, nakasalubong nila ang mutated officer na si Lefebvre. Sa takot, nagtago sila sa loob ng isang kalapit na shipping container. Ngunit tila ayaw umalis ng mga halimaw. Umakyat sila sa ibabaw ng lalagyan at paulit-ulit itong hinampas. Pinigilan ng lahat ang kanilang hininga sa takot. Di nagtagal, tumigil ang mga halimaw sa pag-atake at nagbantay na lamang sa labas ng pinto. Naghihintay sa kanilang paglabas. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na tinawagan ni Micah ang kanyang mga magulang upang humingi ng tulong. Ngunit naiwan ang kanilang mga telepono sa gilid kaya wala silang narinig. Pagkatapos ay sinubukan nilang tawagan ang pulisya. Tumugon ang tawag at mabilis na dumating ang isang opisyal. Ngunit pagkalabas niya ng kotse, inatake siya ng halimaw. Nawala ang kanilang huling pag-asa para sa pagsagip, ngunit ang pananatili sa loob ay hindi rin solusyon. Kaya nakaisip sila ng plano para lumaban. Kumuha si Micah ng isang bakal na pamalo, habang gumamit si Yuki ng isang piraso ng damit para akitin ang halimaw. Gaya ng inaasahan, naakit ang halimaw nang gumagalaw na tela. Sinamantala ni Micah ang pagkakataon at hinampas ang halimaw sa mukha gamit ang bakal na pamalo. Nagmamadaling lumabas ang tatlong batang babae mula sa lalagyan habang ang iba ay nanatili sa loob. Ang kanilang layunin ay hindi ang tumakas, kundi ang lusubin ang kamalig ni Yuki, na isa lamang maliit na sandata. Kinuha nila ang mga tradisyonal na sandatang Inuit, tulad ng salapang at kutsilyong ulo. Hawak ni Micah ang kanyang rifle. Nang handa na ang lahat, lumabas silang tatlo ng may kumpiyansa. Ngunit nang bumalik sila, wala na ang dalawang halimaw. Ayaw nilang bitawan ito at nagsimulang maghanap sa lugar. Di nagtagal, may narinig silang gumagalaw malapit sa isang maliit na kubo. Sinabihan nila si Jessie na umakyat dala ang lambat pangingisda upang suriin. Ngunit isa lamang pala itong aso. Nang makahinga si Jessie, biglang inatake siya ng isang halimaw. Nagmadali ang iba upang tumulong. Nagkabuhol-buhol sina Jessie at ang halimaw sa lambat pangingisda. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Yuki ang kutsilyong ulo at malakas na hiniwa ang halimaw. Matagumpay nilang napatay ang isa sa mga halimaw. Sa sandaling yun, isa pang batang lalaki ang sumakay sa kanyang bisikleta pabalik sa bayan. Nang malaman niya ang tungkol sa mga halimaw at sa kanilang laban, agad siyang sumama sa kanila. Para maakit palabas ang huling halimaw, nagboluntaryo si Yuki na magsilbing pain. Nakahandusay si Micah sa di kalayuan dala ang rifle.
handang bumaril anumang oras. Gumana ang plano. Hindi nagtagal ay lumitaw ang halimaw, ngunit sa mahalagang sandali, nagkamali si Micah at hindi nakatama ng ilang bala. Mabuti na lang at mayroon silang planong reserba. Nauna na nilang sinabi na may bitag sa lupa. Nang makatapak ang halimaw sa tamang lugar, sumugod ang bata at hinayla ang lubid gamit ang kanyang bisikleta. Ngunit sa kanilang pagkabigla, iniunat ng halimaw ang isang galame at kinagat ang lubid, pagkatapos ay sumugod patungo kay Yuki. Nakita ito ni Yuki at agad na tumakbo. Sa kanyang pagkataranta, gumapang siya sa ilalim ng isang kalapit na bahay. Napakasikip ng espasyo, at tanging tiyan lamang ang kanyang kaya sa pagsulong. Ngunit ang makitid na espasyong ito ay naging pabor sa halimaw. Nagmadali si Micah sa kabilang dulo ng espasyo para hilahin siya palabas. Gayunpaman, masyadong maliit ang labasan, at nahirapan si Yuki na makalusot. Di nagtagal, naabutan ng halimaw at iniunat ang isang galame para hawakan ang binti ni Yuki. Mabuti na lang at dumating ang dalawa pa nilang kaibigan sa tamang oras, at pilit na hinayla palabas si Yuki mula sa butas, ngunit nawala ang halimaw. Sinabihan ni Micah ang bata na manatili at alagaan si Yuki, habang isinasama niya si Jessie upang hanapin ang nilalang. Di nagtagal ay nakakita sila ng mga palatandaan ng halimaw sa lupa. Diretso ito sa bahay ni Micah, kaya sinundan nila ang daan at nakarating doon. Ngunit hindi nila nakita ang halimaw. Sa halip, nakita nila ang ama ni Micah na si Tony, na pauwi na mula sa sayawan. Nang sandaling yon, napansin ni Tony ang isang duguan na damit sa sahig. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, biglang sinunggaban siya ng halimaw mula sa gilid. Sinubukan ni Micah na tumulong, ngunit natumba siya dahil sa isang malakas na tama. Mabuti na lang at hindi siya malubhang nasaktan. Lumingon siya at nakita ang halimaw na itinutulak ang kanyang ama. Ang galami nito ay inaabot upang mahawan siya. Kasabay nito, mas maraming parasito ang nagsimulang gumapang papasok sa bahay. Mabilis na hinayla palabas ni Jessie si Micah mula sa ilalim. Kinuha ni Micah ang salapang mula sa sahig at itinutok ito sa halimaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyong ulo at nagsagawa ng huling suntok. Sa wakas ay natalo ang nilalang. Nang gumuho ito, ang mga galame na gumagapang papasok sa bahay ay agad na nawala ng buhay. Ang pangunahing pinagmumula ng parasito ay umatras sa isang kislap ng maliwanag na liwanag at tumakas sa isang malayong lugar. Naging malinaw na hindi lamang sila nakapatay ng ilang halimaw. Nilabanan nila ang isang dayuhang uri, na nagtatangkang salakayin ng daigdig.